Hindi ka pinapalitan ng AI dahil mas mura ito, kasi nungalingan yan. Sa maraming kaso, mas mahal pa ang AI, umaabot ng daan-daang libong dolyar kaysa sweldo mo. At alam yan ng Wall Street. Bakit na ba ito nangyayari? Ngayon, may trilyong dolyar na butas sa pandigdigang ekonomiya dahil sa mga executive na nagdedesisyon batay sa tinatawag ng mga eksperto na isang uri ng malawakang delusyon sa AI na pinasimulan ng chatbot na 20 dolyar lang ang halaga. Nauwi ito sa isang bagay. Pinalitan ng mga CEO ang tao ng AI at sumasablay ito. Kabanata isa bitag ng pambobola. Alam ng mga negosyanteng leader ang gusto nila, kaya sila umabot sa tuktok. Mas marami silang pera, mas malaki ang kapangyarihan, at mas mataas ang kumpiyansa sa sarili nilang paghusga. At dyan mismo, nagsisimula ang problema. Sa antas na iyon, sanay na sila sa mga taong sunod-sunuran at hindi kumokontra o natatanong sa desisyon nila. Isipin mong may kasangkapan sa ganong kapaligiran na hindi sumasagot, kumokontra o nagtatanong. Sa simula, parang perpekto ito. Ang AI ay nagbibigay ng dopamine hit na parang katalinuhan at mabilis na pampalakas ng ego. Madalas, kumpiyansa ang sagot at bihirang kumontra. Maasahan mo ito sa positibong puna at maaari rin itong iakma sa iyong interes. Imbes na makipag-usap sa iba, nananatili ang mga gumagamit sa saradong siklo ng pagpapatunay na paulit-ulit ang usapan ng walang tunay na pagtutol. Di magtatagal, naniniwala silang hindi nagkakamali ang AI at umaasa rito na para bang may kolektibong karunungan, isang birtual na orakulo nang hindi tinitingnan ang ibang sanggunian na maaaring maging delikado. Sinuri naman Analytics sa Aarhus University, Denmark ang AI usage patterns at nakarating sila sa isang nakakabahalang konklusyon. Ang may mental na karamdaman ay madaling maimpluwensyahan ng AI at posibleng lumala ang sintomas matapos makipag-ugnayan sa AI chatbot. Sinuri nila ang record ng 54,000 may kondisyon at natuklasan ng ilang dosenang kaso ng lumalalang delusyon at mapaminsalang ugali ng pasyente. Kung ano ang nilalagay mo, yun din ang makukuha mo. Kapag bilyong dolyar ang nakataya, maaari itong magdulot ng seryosong kahihinatnan. Ang mga CEO na pumapalit sa kanilang mga manggagawa gamit ang AI sa kabalintunaan ay malamang na kumukuha rin ng payo mula sa AI. Matagal nang ginagamit ang teknolohiya sa mga kumpanya bago patanggalin ang unang manggagawa. At ang CEO ay nakaupo sa kanyang opisina sa sulok, nagtatanong sa kanyang chatbot ng payo at pagkatapos ay nakakatanggap ng paghikayat na patuloy na mag-invest sa AI. Lumilika ito ng paikot na delusyon na walang natutulungan kundi ang AI. Dopamine rush ang nararamdaman ng CEO kapag sumasang-ayon ng AI, kaya mas lalo siyang nag-i-invest. Maaring ito ang pinakamalaking maling gamit ng kapital sa kasaysayan ng tao. Sa teknolohiya, malaki ang puhunan sa AI. Habang maraming malalaking AI companies ang gustong makinabang, mahalaga pa ring mauna. Pinakamalaking pangalan sa AI ngayon si Sam Altman ng OpenAI. Patuloy ang kumpanya sa paggawa ng kasunduan sa iba pang kumpanya na umabot na sa 1 trilyong dolyar. Karamihan ay planadong pamumuhunan pa lang. Ngunit nagpapakita ito ng tiwala sa bagong teknolohiyang wala pang kapantay. Malaki ang halagang ito. Kahit sa Silicon Valley, may 15 lang na kumpanya na may market cap na 1 trilyong dolyar at isa lang ang umabot sa 5 trilyong dolyar, si Nvidia. Ang GPU at semiconductor nito ang gulugod ng pag-US bong ng AI na siyang nagbabago sa lahat. Habang naguunahan ang malalaking kumpanya sa pagbuo ng kinabukasan ng AI, paulit-ulit lumalabas sa halos bawat malaking kasunduan ang OpenAI at Nvidia. Isa ang nagdadala ng katalinuhan, ang isa naman ang nagsusupply ng hardware. Kapag nagtagumpay ang mga pamumuhunan, marami ang yayaman ng sobra. Gaano ba kalaki ang 1 trilyong dolyar? Halos katumbas ito ng gastos sa paggawa ng 10 international space stations at mas malaki pa ang AI investment kaysa market cap ng maraming malalaking tech companies. Nag-invest ng malaki sa AI noong 2025 ang Amazon, Microsoft, Meta at iba pang kilalang kumpanya. Ngayon, ayan sa isa sa pinakamalalaking pangalan sa ekonomiya, wala pa itong naiaambag, kaya nagsisimula na mag-alala ang mga tao. Kabanata 2 ang trilyong dolyar na guni-guni. Tumutunog na ang babala. Isa ang Goldman Sachs sa pinakapinagkakatiwalaang source ng balita sa ekonomiya at pamumuhunan at nagbabala na sila. Ayon kay Professor ng Economics ng Harvard na si Jason Furman, bagamat ang sektor ng data processing sa ekonomiya ay 4% lamang ng GDP ng Amerika, ito ay nag-ambag ng 72% ng paglago ng GDP sa unang kalahati ng 2025. Ito lang ang tanging bahagi kung saan tunay na lumalago ang ekonomiya. Ibig sabihin, tumutulong ang ibang negosyo sa paglago ng AI, pero hindi pa nito natutulungan ang ibang sektor sa ngayon. At lahat ay maingat na nagmamasid sa stock market. Kung malaki ang puhunan sa AI, ngunit wala pang epekto sa GDP ng US,
Hanggang kailan tatagal ang gansang nangingitlog ng ginto na ito? Hindi direktang sinabi ng Goldman Sachs na masama ang AI investment, pero nagbabala silang mag-ingat. Hindi rin nila inaasahang malaki agad ang epekto ng AI sa ekonomiya hanggang 2027. Kung mawalan ng tiwala ang tao, pwedeng agad magkaproblema ang lahat. Ang mga matatalinong mamumuhunan ay nagsisimula ng magbabalat tungkol sa posibleng AI bubble kung biglang huminto ang paikot-ikot na daloy ng investment. Bubulusok ang stocks at madadamay ang malalaking kumpanyang may malaking puhunan dito. Sa pinakamasama, nag-aalala ang mga tao sa posibleng malaking pagbagsak ng merkado. Ngayon, ang AI economy ay napakalaking paglilipat lang ng yaman mula isang tech company sa iba. At hindi rin ito nananatili sa ekonomiya ng US. Kung walang enerhiya na nagmumula sa mga data farm, malaking bahagi ng internet ang maaring mawalan ng serbisyo dahil sa matinding paggamit ng AI. Bagamat mukhang katulad ng pagtatanong sa search engine, ang ChatGPT query ay maaring gumamit ng 10 hanggang 60 beses na mas maraming kuryente depende sa gawain. At dahil ang mga site tulad ng Google ay nagsasama na ngayon ng AI sa kanilang mga search engine, tuloy-tuloy ang pangangailangan. Lahat ng ito ay nagpapataas ng demand para sa mga data center. Ang mga power grid sa mayayamang bansa ay nahihirapan, habang ang lakas paggawang kailangan para sanayin ang mga modelong ito ay tahimik na ino-outsource sa mga bansang mababa ang kita. Kaya tanong ng marami, sino talaga ang nakikinabang? Hindi pa napapalago ng teknolohiya ang ekonomiya na yon. Para sa marami, parang financial house of cards ito. Lahat ng investment ay napupunta sa bagong teknolohiya na walang kasiguraduhang magiging pangmatagalang game changer at posibleng maging kuryosidad lang. Maaring magdulot ito ng singularity na maglalagay sa atin sa panganib o baguhin ang ekonomiya sa di inaasahang paraan. Nangyari na ito dahil kumikilos na ang mga kumpanya na parang ito na ang hinaharap at wala nang balikan. Maraming tao ang nawala ng trabaho. Kabanata 3 ang kasinungalingan ng pagiging episyente. Noong 2025, malaki ang epekto ng AI sa tanggalan ng trabaho at naging madilim ang taon para sa teknolohiya. Ayon sa consulting firm na Challenger Gray & Christmas, may 55,000 tanggalan ng trabaho sa US na direktang konektado sa AI investments. Gayunpaman, maliit lang yan na porsyento ng kabuuang tanggalan ng trabaho na umabot sa humigit kumulang 1.17 milyon. Ang pinakamasamang bilang ng pagkawalan ng trabaho mula nung nagsara ang malaking bahagi ng ekonomiya dahil sa pandemya ng COVID-19. May totoong epekto sa tao ang mga desisyong ginagawa ng mga kumpanya ngayon at mukhang hindi ito babagal agad. Sa gitna ng takot sa tanggalan, nagbabala ang Goldman Sachs noong Abril 2026 para sa mga manggagawang maaring palitan ng AI. Huwag mong asang madali ang pagbabalik. Ayon sa kanila, mahihirapan ang mga manggagawang ito na makahanap agad ng bagong trabaho sa kanilang larangan at malamang na mas mababa ang sahod at mas hindi maganda ang kondisyon kaysa dati. Palaging lumiit ang larangan ng mga trabahong available habang ang mga kumpanya ay naghahanap ng paraan para gamitin ang AI upang makatipid ng pera. Ang pamumuhunan sa AI ngayon ay parang pagtaya sa hinaharap na di pa dumarating. Sinasabi ng mga kumpanya na ang AI ay kasing talino ng tao at kayang gawin ang mga gawain sa loob ng ilang segundo na aabutan ng tao ng ilang oras para matapos. Pero sa ngayon, hindi pa perpekto at magastos ang AI. Malakas kumonsumo ng enerhiya ang teknolohiyang ito. Noong Hulyo 2025, ang ChatGPT ay nagpoproseso ng 2.2 bilyong query kada araw at ang Gemini at ibang AI portal ay may kaparehong dami ng trapiko at gumagamit ng parehong teknolohiya. Kailangan nito ng energyang halos katumbas ng isang nuclear reactor bawat araw. Para sanayin ang mga susunod na modelo, kailangan ng mga supercomputer data center ng enerhiyang katumbas na hanggang 10 nuclear reactor kada araw. Ang mga data center ay tuloy-tuloy na gumagamit ng kuryente para mapanatiling gumagana ang mga serbisyong ito at lalo pang tumataas ang demand habang mas maraming kumpanya ang gumagamit nito sa kanilang mga serbisyo. Kakaunti lang ang gumagana. Kahanga-hanga ang AI para sa marami, pero sa likod nito, marami pa ring problema at hindi talaga nag-iisip ang teknolohiya. Isa lang itong predictive model na kumukuha mula sa ibang mga pinagkukunan. Pinupuna ang mga kumpanya dahil sa pagpo-post ng depektibong AI art at AI-generated na teksto na puno ng mali, kaya kailangan pa rin ng editor para matiyak ang kalidad. Kailangan pa ring mag-invest ng malaki sa AI, pero tao pa rin ang inaasahan. Hindi rin bumabagal ang investment, sa halip, lalo pa itong tumataas. Dati, madalas hindi malapit ang CEO sa produkto, kaya napapansin nila ang mga kakulangan nito. Si Mark Zuckerberg ay kilala sa pagsasabing hindi niya papayagang gumamit ng social media ang kanyang mga anak bago mag-teenager. Sa bagong AI technology, kadalasan hindi ito nangyayari. Ang mga AI CEO ay nauna makagamit ng mga AI agent bago ang publiko.
Hindi lang nila ito nakakausap, nahuhumaling pa sila rito. Sila ang unang tunay na naniniwala rito. Kapag malalim na ang ugnayan nila sa bagong proyekto, mahirap na silang makaalis dito. Alam nila ito, pero hindi pa rin sila tumitigil. Kabanata 4 Psicosis sa opisina ng mga ehekutibo. Si Gary Tan, CEO ng Y Combinator, ay naging bahagi ng malalaking tech kumpanya nitong mga dekada at todo ang suporta sa AI. Napabalita siya kamakailan dahil sa pagpapasikat ng bagong terminong cyberpsychosis na nangyayari kapag sobrang oras ng tao sa pakikipag-usap sa AI. Hindi naman siya nagbabala tungkol dito. Masaya niyang inilarawan ang sarili at ikinuwento kung gaano siya kasabik makatrabaho ang mga AI agent kaya 4 na oras lang siya natutulog bawat gabi. Dati, umaasa siya sa modafinil para manatiling gising sa mahabang trabaho sa startup pero ngayon hindi na niya ito kailangan dahil AI na ang nabibigay lakas sa kanya. Ang pampublikong pagpapakita ni Tan ng tiwala sa AI nang ilabas niya ang ilang code na ginagawa niya sa Claude ng Anthropic ay naging isa sa pinakadramatikong halimbawa ng epekto ng AI sa isipan. Matagal na siyang nagtatrabaho gamit ang mga AI prompt at habang mas tumatagal ang exposure ng isang tao sa teknolohiyang ito, mas nagiging madali para sa kanila na maniwalang nakalika sila ng isang tunay na revolusyonaryong bagay. May ginagamit pa silang terminong God Mode kung saan naniniwala silang papalapit na sila sa singularity ng tunay na autonomous AI. Sa likod nito, mas marupok ito. Sa huli, ang AI ay nakadepende sa sunod-sunod na text prompt. Habang mas komplikado ang workflow ng prompt, mas eksakto ang AI. Mas nagmumukhang advanced ang AI at mas marami itong kayang gawin na mas komplikadong mga gawain. Kailangan ng bawat tampok ng sunod-sunod at nakaestrukturang code at wala pang teknolohiya ngayon ang kayang gayahin ang totoong proseso ng pag-iisip. Pero habang mas maraming oras ginugol ng CEO sa sariling teknolohiya, mas lumalabas na parang hindi ito totoo. Ayon sa mga kwento ng mga natatrabaho sa teknolohiya, mas nagiging karaniwan ang cyberpsychosis habang bumibilis ang pag-unlad at tumitindi ang paligsahan. Ngunit mahirap makamit ang tagumpay at mas bihira pa ito. Noong huling bahagi ng 2025, nagsagawa ang MIT ng pag-aaral tungkol sa AI sa negosyo at sinuri ang 300 pampublikong implementasyon nito. Alam na marami na ang teknolohiya ay nasa maagang yugto pa lamang. Ngunit mas malungkot ang balita kaysa sa inaasahan ng lahat. Natuklasan nila na ang karamihan sa mga AI na negosyo ay hindi pa rin kumikita. 5% lang ng integrated AI pilot ang nagpakita ng makabuluhang epekto sa kita ng kumpanya. Karamihan ay hindi umabot sa puntong masasabi ng publiko kung gumagana sila o hindi, at karamihan ay hindi pa talaga nagsimula. Karamihan ng tagumpay sa AI ay para sa individual na consumer. ChatGPT at Gemini ay araw-araw ginagamit ng milyon-milyon, ngunit kadalasan ay libre lang ang paggamit. Kaunti lang ang nagbabayad na subscriber. Karamihan sa negosyo ng mga AI service na ito ay sa pamamagitan ng pakikipag-partner sa ibang mga kumpanya at ang mga kumpanyang yon ang nade-develop ng mga paraan para maisamang teknolohiya sa kanilang mga serbisyo. Bagamat 60% ng kumpanya ay nag-evaluate ng tools, 20% lang ang umaabot sa pilot stage at 5% lang ang umaabot sa huling yugto at naipapatupad sa production o service line. Karamihan ng parang ini-invest sa AI ay parang nawawala lang at ang buong ekonomiya ng AI ay nakasandal sa maliit na pundasyon. Dumarami ang investment dahil napaniwala ng mga nangungunang kumpanya na sila ang kinabukasan. Hindi practical para sa karamihan ng kumpanya na gumawa ng sariling AI tool, kaya umaasa sila sa malalaking kumpanya tulad ng OpenAI. Hindi pa kumikita ang karamihan sa mga kumpanyang ito mula sa kanilang investments. Dumarami ang bayarin at tuloy-tuloy ang tanggalan ng empleyado, mukhang malapit na sa kritikal na antas. Kung 20 revolusyonaryong proyekto ang inanunsyo, pero 19 ay nauwi sa wala, hindi yon sustainable. Kung di mag-deliver ang AI para sa kliyente, hindi lang tech worker ang mawawalan ng trabaho, kabado rin ang mga investor. Samantala, ang mga natanggal na tech worker ay umaasang baka malapit nang pumutok ang bula at maaaring hindi na iyon kalayuan. Kabanata 5, ang dakilang pagbaliktad. Palaging may mga unang sumusubok at karamihan sa mga kumpanyang unang gumamit ng AI ng agresibo ay mga kumpanyang nasa sektor ng teknolohiya. Ginagawa silang test case pero hindi laging tagumpay ang mga pagsubok. Si Klarna, digital na bangko at pinansyal na kumpanya, ay nauna sa uso. Ang CEO nito, si Sebastian Siemiatkowski, ay kumpiyansa noong 2024 na kayang palitan ng AI ang maraming trabaho ng tao.
Magandang test case ito dahil paulit-ulit at predictable ang mga gawain dito. Pagkatapos, nagbawas na at nag-freeze ng hiring ang kumpanya ng mahigit 1 taon. Malaking bawas ang ginawa sa kanilang mga empleyado. Halos 40% mula 5,000 at 500 ay naging 3,000 at 400 na lang. Pinalitan sila ng AI chatbot na di umano'y ginagawa ang trabaho ng mahigit 700 customer service agents at sabay-sabay humawak ng daan-daang financial transactions. Isa ito sa unang malalaking pagsubok kung kaya mapalitan ng AI ang maraming trabaho. Mabilis dumating ang feedback mula sa customers ng Klarna at hindi sila natuwa. Kayang gawin ng chatbot ang simpleng tasks pero hirap ito sa mas may hirap na issue. Nainis ang mga customer at nawala ang tiwala sa kumpanya na naging malaking kahihiyan para sa isang tech company sa AI era. Napilitan agad ang Klarna na baguhin ang kanilang desisyon matapos nilang tanggalin ang karamihan sa kanilang mga staff sa customer service. Napilitan silang agad magbago ng direksyon at sanayin ang ibang empleyado para gampanan ang mga posisyong ito hanggang muli silang makakuha ng mga tauhan. Dahil dito, ang mga engineer at marketing staff ang sumasagot sa customer calls at minsan mas maganda pa ang resulta kaysa sa automated version. Karaniwan, itong nangyayari sa ibang kumpanya. Ang mga kumpanyang nag-invest sa AI ay bumabalik na sa dati. Ang tanong ay hanggang saan pa ito bababa? Ang Forrester, isang tech research company, ay pinag-aaralan ang AI transition nitong mga taon at bihira silang magbigay ng positibong forecast. Pinag-aralan nila kung gaano pa kahindi handa ang mga empleyado na mag-adjust sa bagong AI paradigm, pati na rin kung paano hindi pa nakikinabang ang mga empleyado sa pagbabagong ito. Pero ngayon, handa na silang magbigay ng malaking prediksyon. Maraming kumpanya ang nababawas ng empleyado para palitan ng AI, pero nawawala rin ang mga eksperto na kailangan para magamit ng maayos ang teknolohiya. Parang airline na tinanggal ang piloto para magaan ang karga, tapos na-realize nilang kailangan pa rin ng tao magpalipad ng eroplano. Habang naghanap ng bagong trabaho ang mga empleyadong yon, mas mainam tingnan nila ulit ang kumpanyang pinanggalingan nila. Hinulaan ni Forrester na maraming kumpanya ang muling mag-hire at kalahati ng AI-related na tanggalan ay babaliktad pagsapit ng 2027. 55% ng employer ay nagsisisi sa pagbawas ng empleyado na posibleng magbalik ng kontrol sa AXT ng mga tauhan. Ito ang mga taong bumuo ng malaking bahagi ng makabagong tech infrastructure at pagkatapos ay napilitang umalis. At ngayon, para maiwasan ang sakuna, ang parehong mga utak na yon ang kailangan para baliktarin ang pagbagsak. Kung ipagpapalagay na alam ng mga CEO kung kailan mangyayari ang sakuna, iyon ang malaking X-factor sa kasalukuyang AI na paradigma. Hindi pa kumikita ang AI at hindi pa ito talagang kailangan ng mga kumpanya, pero magaling itong magpakitang parang ganoon na. Mula sa mga naglalagay ng maraming tanong sa ChatGPT araw-araw hanggang sa mga CEO na gumagawa ng susunod na inobasyon gamit ang vibe coding, karamihan ay tumatanggap ng AI feedback na nagsasabing ayos lang ang lahat. Patuloy ang pag-invest at pagtaas ng stock tracker numbers pati dopamine receptors. Ayos lahat hanggang sa hindi na. Malaki ang sansang ang mga natanggal dahil sa AI ang mapupunta sa mas malakas na posisyon dahil sa kanilang kaalaman at maaari silang makipagnegosasyon ng bagong sahod. Alam ito ng mga analyst pero maaaring hindi ng mga CEO. May kakulangan ng pamumuno sa itaas na yon dahil ang ilan sa pinakamatalinong tao sa teknolohiya ay kumukuha ng gabay mula sa mga chatbot na sila rin mismo ang nagprograma. Maaaring magpatuloy sila hanggang tuluyang gumuho ang bahay ng baraha. Ngunit lumalabas ang mas malaking tanong, ano ang mangyayari kapag ang parehong kasangkapan ay ginamit hindi lang ng mga tech na kumpanya, kundi sa mga sistemang may malalaking kahihinatnan, hindi lang kita. Alamin ang nakakakilabot na kwento ng AI na naglaro ng war game at gumamit ng nukes laban sa lahat. O panurin ang video na ito